Hey guys! Welcome back sa ating JavaScript tutorial series. So this is part 13 and for today, we will be talking about functions. Right after this intro. So guys, eto ang tutorial flow natin for today. So number 1, we're going to talk about functions, and then number 2, comments, and then number 3, function invocation, and then after that, function parameters, and then yung return keyword, and then yung variable scoping, and then finally, we will be having our tutorial challenge. So without further ado, let's begin. So guys, simulan natin sa function. So ano nga ba yung function? So sabi dito, functions are blocks of code that are designed to perform specific tasks that can be called repeatedly. So meaning, etong functions, ginugrupo lang niya yung lines of code and then pinapangalanan siya, which is designed siya for specific tasks. For example, mag-a-add kayo ng 2 numbers and so on and so forth. Yung pwede nating ulit-ulitin. Okay? So kung makikita natin dito, they are grouped using curly braces and uses the function keyword, a function name, and also a parenthesis. So kung makikita natin dito, yung example natin, we have the function keyword. After nung function keyword, yung function name natin, kahit ano yan, para yung variable name lang din. Then after nun, we have the open and close parenthesis. And then yung curly braces natin na magka-partner. And then sa gitna nung curly braces na yon, yung group of code natin. So makikita natin dito, right now, we only have one line of code, which is console.log hello. Meaning, we can use this say hello function para ulit-ulitin yung console.log na hello. We will learn about that later, no? So, let's talk about yung susunod muna. So, yung next nating pag-aaralan is a bonus information kasi we're going to talk about the single line comment and the multi-line comment. So, yung single line comment, it is using the slash characters, dalawang slash yan, no, to create a single line comment. So, you can put anything inside the comment. So, makikita natin, color green siya. And then, nakalagay lang dito, says hello. So, yung comment, we can put it anywhere. Sa kahit saan doon sa code natin. So, in the past 12 episodes, nag-aral tayo ng different codes. Pwede nyo isingit kahit saan yon. Si comments is para lang yan ma-label nyo kung para saan yung code na to, para saan yung code na yan, para hindi kayo malito pagka binalikan nyo yung code nyo. So, katulad neto, yung function natin na say hello, sabi lang dito sa comment natin, says hello. So, we're describing na etong function na to can say hello. Ganun lang gamitin yung comments. So, multi-line comment naman, pwede kayong magkaroon ng comments in more than one line. Makikita nyo, gumagamit ng slash, and then asterisk, and then asterisk slash para makapag-create ng multi-line comment. So, you can put anything inside the comment ulit. Kung makikita nyo, ayan, slash asterisk, and then this will, then enter, say hello, and then asterisk slash para i-close yung comment natin na multi-line. So, ganun lang yon. So, ngayon, let's talk about kung para saan ba talaga si function. So, let's talk about function invocation. Si function invocation kasi, a function will only run when it is called or invoke using its function name and the parenthesis. So, kung makikita natin, we still have our function say hello, and then sa ilalim niya, we are invoking yung say hello. So, pag sinabi natin invoke, tinatawag natin siya. So, itry natin tong function na to para mas maintindihan nyo. So, let's go sa ating Visual Studio Code. So guys, andito na tayo sa ating Visual Studio Code, and as we can see, we have the same setup. Meron tayong HTML dito na nakakonect sa script.js na nasa ilalim. Dito sa right side, nandito yung preview natin kung ano yung magiging output ng ating script. Okay, so yung spec element ko lang kasi dito sa console natin lalabas yung output. So let's go sa ating JavaScript file. So gagawa tayo dito ng function na kayang mag-say ng hello. So again, ang syntax is function. And then, yung ating pangalan ng function, sabihin natin say hello yung gusto ko ipangalan doon sa function ko. And then, curly braces, and then enter. Then, after nun, I'm going to put yung gusto ko mangyari dito sa loob ng say hello na function. Sabihin natin magko-console.log lang tayo ng hello. And then, semicolon. Let's save this. And syempre, we are expecting na lumabas yung hello. Diba? Pagka tumawag tayo ng console.log, lalabas talaga hello. If I save this, and then punta tayo dito, if I try to reload, ayan, nireload ko na siya. Kung mapansin nyo, walang lumalabas na hello. Because, nasa loob ng function yung console.log hello. Once na nilabas ko to, as you can see here, nilabas ko yung console.log hello. Save natin yan. And then, let's try to reload this. Makita nyo, lalabas na yung hello. Bakit kaya ganon? So, ibalik natin yung hello doon sa loob ng ating function. So, si function, kailangan natin siyang i-invoke or tawagin para mag-run yung nasa loob ng ating code block na to. So, paano yun? To invoke our function, kailangan nyo lang tawagin yung pangalan nila. And ang pangalan na itong function na to is say hello.
So, lalagay ko lang say hello, parenthesis, and then semicolon. Save natin. And as you can see, pagka sinave ko to and then go here sa ating right side, i-reload ko, as you can see, lumalabas pa rin yung hello natin ngayon. Hindi katulad kanina na walang lumalabas. And pagka kinapin natin to say hello and then paste it 3 times, save it, makikita nyo, pagka reload ko, 3 hello yung lalabas. And with that, you can even add more things dito sa loob ng function natin. Kunwari, lagay natin console.log world. Then semicolon. Save natin to. And as you can see, 3 beses yan magsisay hello. So, meaning, pagka nireload ko to, 3 beses din dapat yung hello world. So, 1, 2, 3. So, ganun lang gamitin yung function. It can group codes. And yes, pwede nyo ilagay, for example, gagawa tayo ng for loop. For let I is equals to 0. And then I is less than 5 and then I plus plus, then curly braces. So this loop will run 5 times. So pagka tinawag ko ngayon yung say hello sa loob ng loop, ilang beses lalabas yung hello world. Of course, it should run 5 times. So if I save this and if I reload this, as you can see, 1, 2, 3, 4, 5. So katulad lang nung ginawa natin dati. Pero ngayon, ginugrupo na natin yung mga lines of code. Pero para saan nga ba to? Is it just for the sake na maigrupo natin yung mga code or meron pa siyang much more useful feature? Meron pa. Pero before we talk about that, papakita ko lang sa inyo yung single line comment. So kung makikita nyo, ito yung kanina natin tiningnan. So this is a single line comment. Gagamit lang kayo ng 2 slash. Of course. So, pwede kayong gumawa niya kahit saan. Ayan. For example, inside the function. And then, pwede ding inside for loop. So, kahit saan, pwede nyo ilagay yung mga comments natin. And paano naman yung multi-line comment? Yung multi-line comment naman is slash asterisk and then you can type anything here. And then, pwede ding asterisk slash after. And then, pwede kayong mag-type ng kahit anong comment na gusto nyo dito without affecting anything dun sa code nyo. For example, lagyan ko ng console.log boom dito. And then, semicolon. So, makita nyo, save ko to. And then, if I try to reload this, yung nasa right side ko, reload, makikita nyo, wala pa rin lalabas na boom. So, comments are just comments and it is there for labeling, no? Para lang maintindihan nyo kung para saan yung code nyo. Going back to the functions, pumunta na tayo sa PowerPoint para mapag-aralan pa natin yung halaga ni functions. Let's go. So guys, now let's talk about function parameters. And then dito natin makikita yung talagang halaga ni function. Kung makikita nyo, function parameters are values that can be passed and used inside the function. It acts as a variable. No? So, naalala natin, variable is a storage of data. And kung makikita nyo dito sa loob ng function natin, meron tayong 2 variables na dineclare sa loob ng parenthesis ng function add natin. Makikita nyo may num1 and num2. And sa ilalim, basahin natin, parameters are declared inside the parenthesis after the function name. The values are passed in the parenthesis of the method invocation. So, naalala nyo pa ba yung invoke? Pag sinabi natin invoke, when we call the method or the function. Okay? So, by the way, guys, if you hear the word function or method, it's going to be used interchangeably. So, pwede siyang matawag na method or function. So, kung makikita nyo dito, function add num1, then comma num2, makikita nyo dito sa loob, sum is equals to num1 plus num2. Then console.log sum. So, para saan yun? Bakit tayo may gantong function? Makikita nyo, nung tinawag natin yung add, we supplied 2 numbers sa loob ng parenthesis. Ano kaya yun? So, yung 5 na to, it acts as the value nung num1. And ito namang 10 na to, it acts as the value of num2. So, meaning, yung 5 magiging num1, yung 10 magiging num2. So, sum is equals to num1 plus num2 is 15. So, we can reuse the add function to add 2 numbers ng kahit ilang beses natin gusto. Nang hindi na tayo nagko-code ng sum is equals to num1 plus num2 ng paulit-ulit. So, let's try this sa ating Visual Studio Code para mas maintindihan nyo. Let's go. Okay, so we're back sa ating Visual Studio Code. So, gagamitin natin yung parameters na tinatawag natin. So, I'm going to create a function add, and then parentheses, and then curly braces. Now, maglalagay tayo ng 2 parameter dito sa loob ng parenthesis na to. And then, I'm just going to name it num1 and then comma num2. By the way, you can put as many as you want dito. Kahit ilan pa yung parameters nyo, okay lang. Pero syempre, 2 lang yung gagawin nating parameters for now. And then, sa loob ng add na to, I'm going to create a variable called sum. And then, dun ko i-add yung num1 tsaka yung num2.
So, meaning kung ano man yung num1 at num2 na to, ilalagay ko siya dun sa sum pagka pinag-add ko na siya. And then, after nun, i-console.log ko lang yung sum na makukuha natin. And save natin. Of course, nothing will happen if I save this and then nireload ko to. Makikita nyo, walang lalabas. Now, when we invoke or when we call yung ating function na add, makikita nyo, pagka nilagyan ko lang ng add, and then parenthesis, save natin, and if I try to reload this, makikita nyo, none. No, magkakaroon lang siya ng none. Ang ibig sabihin ng none sa JavaScript is not a number. Okay, so tandaan yon. So, kung makikita nyo, pagka tinype ko yung add ulit, and then parenthesis, may lalabas na num1. Ibig sabihin ng num1, any data type daw pwede ko ilagay. Pero syempre, alam naman natin na number yung ilalagay natin dito. So, lagyan natin ng number, sabihin na natin 3. And then, comma, makita nyo magko-color blue yung num2. Meaning lang neto, humihingi siya ng num2. So, ang num1 natin is yung 3. And then, ang num2 natin is, lalagyan ko na ng isa pa, 7. Then, semicolon. So, by the way, guys, yung semicolon, it's completely optional. Nasanay lang tayo kasi nga, karamihan ng programming language, they require semicolon. So, I still recommend na gumamit kayo ng semicolon para pag lumipat kayo ng ibang programming language, hindi kayo mahirapan. Okay, so now we called add, and then yung 3 is num1, yung 7 is num2. So, pagka in-add natin yan, 3 plus 7, console.log sum, magiging 10. So, if I save this, and then in-reload ko to, as you can see, lalabas 10. So, it works. And you can even reuse it over and over again. Add 5 tsaka 15, add 12 tsaka 8, sabihin natin. So, eto 10, eto is 20, and then eto is 20 din. So, gawin natin iba to. So, gawin natin 24. So, 12 plus 12. So, save natin. Makita nyo, pag nireload ko to, 10, 20, and 24. And as you can see, when you know how to use function, it is actually very useful. Kasi nga, makakagawa na kayo ng calculator. So, gawa tayo ng calculator, no? Meron tayo dito function, subtract. And then, num1, num2. And then, gagawin lang natin, instead na sum, I'm going to name this diff. And then, num1 minus num2. And then, you can just do it again and again. Let's copy this. Then, gawin na natin multiply. Then, instead na plus, multiply. And then, gawin natin dito is product, prod. And then, yan. And then, last one, divide. Yan, divide. And then, instead na prod, gawin natin quotient. And then, slash to para division. And then, ang console.log natin is quo. Now, let's save this. And then, I'm going to teach you a small trick para ma-test nyo yung mga function nyo. Save nyo to nang hindi natin siya ini-invoke. No, wala tayong i-invoke kahit isa sa kanila. So, if I save this, then if I reload it here, wala nang lalabas. But as you can see, you can type here, diba? Sa ating console. Now, if I try to type one of my functions, katulad ng add, makita nyo lalabas yung pangalan niya, add. And then, parenthesis, you can actually supply yung dalawang hinihingi niya, yung num1 and num2. For example, 5, and then, comma, 10. And then, parenthesis again, and then enter. As you can see, it will output 15. So, gumagana. So, you can even use the subtract na ginawa nyo. Subtract 10 minus 5. So, enter, 5 yung lalabas. And I just want to point out, guys, no, dito sa left side, na mahalaga yung pagkakasunod-sunod ng ating parameters. Bakit? So, for example, if I put subtract here, 5, 10, so dito, si 5, sino siya? Si num1. And then si 10, si num2. So, 5 minus 10 ang magiging answer dyan. So, ang magiging sagot dito is negative 5. Pero pagka sinubtract nyo ulit, yung 10 naman, tsaka 5, mababaligtad siya. So, si num1 na ngayon, yung 10. Si num2 na ngayon, yung 5. So, magiging 5 yung sagot. So, if I try to save this and then reload natin, makita nyo, negative 5 yung sagot doon sa isa, yung isa, 5. So, it is very important yung pagkakasunod-sunod ng parameter dito. Except if nag-a-add kayo, kasi sa addition, may commutative property tayo na kahit pagbaligtarin nyo yung dalawang numbers, it will have the same result. Pero you get the point, no? So, didelete ko na to subtract. And then, let's try pa yung iba nating ginagamit kanina dito. So, try natin yung multiply. Multiply 5 tsaka 5. So, ano sagot? 5 times 5 is 25. As you can see, it works. And then, divide 25 divided by 5. The sagot is 5. And as you can see, you can play around with this. So, since alam niyo na kung paano gumawa ng functions, you can create a lot of functions to satisfy yung kailangan nyo at maging reusable yung mga code na ginagawa nyo.
So with that, i-delete ko lang to because I want to point out na pwede din kayong gumamit ng array sa loob ng parameters. Paano yon? For example, we have let names equals, for example, we have David, then we have Alinir, and then we have Duke, and then we have Jmar. Yan. So, okay na yan. 4 na muna. Then, semicolon. I'm going to put, for example, last name dito, and then ang last name niya is SDPT, and then semicolon. Let's save that again. Then, magfo-for loop lang tayo dun sa loob ng function natin. Sabihin natin dito, function, print, names, and then parenthesis, sabihin natin names. Okay, then curly braces, enter. So, n yung papangalan ko dito para iba. So, dito names. So, ngayon, sa loob na itong print names, i-assume ko na array itong si names. So, magko-for loop ako. No. For let I is equals to 0, then I is less than names dot length. Then, I plus plus, and then curly braces. So, ngayon, ang gagawin natin, idadagdag ko yung last name niya dun sa first name. So, ang gagawin natin, console.log names I plus space plus last name. So, lalabas dyan, David, SDPT, Alinir, SDPT, Duke, SDPT, Jmar, SDPT. So, dapat ganun yung lumabas. So, ang gagawin ko, tatawagin ko dito, print names, and then ibibigay ko yung array natin na letter N. So, makikita nyo, ang pinasa ko dun sa ating names is isang array. Then, if I save this, and if I reload this, dapat lumabas lahat ng pangalan with SDPT na nakalagay dun sa dulo. And you can even add more. For example, may let N1 and then meron tayo ibang mga names dito. Sabihin natin meron tayo dito Maye. Then meron tayo ditong Martin. Then for example, we also have Jun. So we have 3 values here and then I'm going to print names again. And then parenthesis N1 and a semicolon. So makita nyo, magkaiba ni pinasa kong array. We have the N and then we have the N1. And then different din yung size nila. Pero it will work kasi gumagamit tayo ng names.length. So pagka sinave ko to, and if I reload this, makikita nyo David, SDPT, Alinir, Duke, Jmar, Maye, Martin, and then Shun. Which is with different array nila. You can do that. Pwedeng array yung ipapasa nyo sa loob ng ating parameter. So, it is limitless. So, kaya pwede nyo itry kahit anong gusto nyo. So, papakita ko din sa inyo dito, for example, hindi natin in-invoke, save, reload dito. And you can even call, for example, print names, and then parenthesis. Lalagyan lang natin ng array dito, for example, David, and then Alinir, and then semicolon, enter. Makita nyo, array itong si David tsaka Alinir, pinasa ko siya doon sa print names, lumabas yung David SDPT, Alinir SDPT, nagkaroon ng last names, kahit etong dalawa lang yung sinupply ko. And with that, you can do a lot of things using functions. Pumunta na tayo dun sa ating susunod na pag-aaralan. No, so ibabalik ko lang muna yung function add dito. So bibigyan ko kayo ng dilemma na function add, meron tayong num1, num2, and then meron tayong let sum is equals to num1 plus num2, and then for example, console.log sum. So, gumagana siya. For example nga, tinawag natin yung add 5 tsaka 3. Lalabas dito is save natin number 8. Kasi 5 plus 3 is 8. Tama. But the problem here is, what if gusto kong makuha yung number 8 and then dagdagan pa siya ng iba or i-manipulate pa yung number 8 or gamitin siya sa ibang bagay? How can I access yung number 8 sa labas nung function? Which is, hindi ko siya ma-access kasi nasa loob siya ng sum. Hindi ko pwede i-console.log yung sum dito. Ganyan na, itatry ko i-console.log yung sum. No, so pagka-add ko ng 5 tsaka 3, 8 yan. Siyempre, i-console.log ko yung sum dito sa labas ulit. Dapat lumabas 8. Pero pagka sinave ko to and then nireload ko, makikita nyo 8 and then caught reference error, sum is not defined. So meaning, hindi ko pwedeng access yung sagot dito sa loob ng add. So, mawawala ng kwenta yung 8 if hindi ko siya pwedeng gamitin sa labas. So, how do we solve that? So, punta tayo sa ating PowerPoint and pag-aralan natin yan. Let's go. So, guys, in order to solve that, we need to use the return keyword. So, si return keyword kasi, it returns the value in the method invocation which can be assigned to a variable. So, paano yun? So, kung makikita nyo dito, guys, pagka-function add natin, we have num1, num2, and then makikita nyo may return keyword dito. Ang nire-return natin is yung num1 plus num2. And then kung mapapansin nyo dito sa labas, sum is equals to add 5 tsaka 10. Kung mapapansin nyo, naka-equals dito yung function invocation natin. So meaning, kung ano man yung result netong add na to, it will be returned here. And then mapapasok saan? Sa sum. And then pagka kinonsole.log natin yung sum,
ang magiging sagot na niyan is 15 kasi sino si 5? Si 5 is si num1 and then si 10 naman is si num2 and then inadd natin yung num1 tsaka num2 which is 5 tsaka 10, magiging 15, return 15, ano mangyayari? Mapupunta yung 15 dito and then ma-store natin siya saan? Sa sum. And then pagka-console.log, 15 yung lalabas. So that's how return keyword works. Kasi kanina, hindi natin ma-access yung mga values sa loob ng function natin. So we need to use the return keyword para mailabas natin siya dun sa ating function. Pumunta na tayo dun sa ating Visual Studio Code para ma-try to. Let's go. So guys, ito yung code natin kanina na hindi gumagana kasi kinonsole.log natin yung sum sa labas. So instead na gawin natin tong mga to, we need to return yung ating num1 plus num2. Meaning lang nito, pagka-add ko ng 5 tsaka 3, mapupunta na dito yung 8. So kung mapapansin nyo, pagka sinave ko to, and then tinignan natin dun sa ating console, i-reload ko to guys. So 3, 2, 1, reload, walang lalabas. Even though, in-invoke ko na yung 5 tsaka 3. Kasi, hindi naman natin kinonsole.log yung ating values, ni-return natin siya. So, paano yung pagka ni-return natin? Kailangan natin siyang ilagay sa isang variable. So, ginawa ko dito, let's sum, and then equals, add 5, 3. Then ngayon, pagka kinonsole.log ko yung sum sa labas ng ating function, I can now get the value ng ating add 5, 3 na to, which is, pagka ni-reload ko to, 8. So, paano gumana yon? So, kanina, in-explain ko na, si 5 tsaka 3, pinasa kay add. So, naging 5 to. Ito naman, naging 3. And then, anong nangyari? 5 plus 3, naging 8 tong dalawa na to. Nireturn natin yung 8, napunta dito yung 8, and then pinasok natin sa sum. So, kaya anong nangyari? Console.log, sum, ang lumabas, 8. So, meaning we can now use this sa labas ng ating function. It is now possible na gawin to. For example, pagka-add ko ng 5 tsaka 3, I can multiply yung add 5 tsaka 5. So, how does this work? No, so i-console.log natin yung sum. So, paano nangyayari to? So, 5 plus 3 is 8, and then naman, 5 plus 5 is 10. So, ano mangyayari? 8 times 10. Ano sagot? 80. So, if I try to save this and then nireload ko, makikita nyo, ang answer is 80. So, ngayon, we can now create talaga yung full-blown calculator natin. Kasi, for example, function add, pwede na din tayong mag-subtract ulit. And then, minus to. So, makikita nyo, maikli na ngayon yung code natin. Mas maikli pa katulad nung kanina. Multiply. And then, function. Divide ulit. And then, parang yung kanina lang na yung ginawa natin. I-return lang din natin to. So, ngayon, save natin to. Alisin natin tong method invocation. Save. And then, if I reload it here, pwede tayong gumawa ngayon. For example, add 5 tsaka 3. And then, plus multiply 5 tsaka 3. Ano sagot dito, guys? Makikita nyo lumabas na dito, 23. Bakit naging 23 yung sagot dito? So, dito kasi 5 plus 3 is 8. And then dito naman, 5 times 3 is 15. So, kung 8 to, 15 to, 8 plus 15, ano sagot? 23. So, if I enter this, makikita nyo, it is now 23. So, ngayon, i-chain na natin yung mga functions na ginagawa natin. Okay? So, yun yung kwenta nung return natin. So, for example pa, no? For example, meron tayong last name dito. Let last name is equals to SDPT ulit. Then, gagawa lang tayo ng function append last name. No? Pinangalanan ko lang na append last name. Ibig sabihin kasi na append is dadagdagan lang natin sa dulo. And then, hihingi lang tayo ng name dito. And then, we're just going to return yung name plus space plus last name. So, ngayon, ang gagawin ko, append last name. So, for example, lalagay ko lang dito David. Then, save ko to. Makikita nyo, of course, dito sa right side, wala ulit lalabas. Bakit? Kasi nga, nireturn natin yung name plus last name. Ano lang mangyayari nun? Si David, mapupunta kay name. Then, ang mangyayari niya, David plus yung last name natin, which is SDPT. So, David, SDPT. Then, dapat, nakalagay siya sa some variable. No, for example, yan, that full name. Nandito na ngayon yung David SDPT sa full name. So, I can just console.log yung full name. Then save that, and then if I reload this, makita nyo, ayun na, David SDPT. So, you can do this. Okay? So, si functions, it's very useful in creating a lot of things. Kunwari, gagawa tayo ng formula para makakuha ng average ng dalawang number. So, gagawa tayo, no? For example, function average.
Then, hingi tayo ng num1, tsaka num2, or num3. Sige, sabihin natin tatlo. Average of 3 numbers. So, kunwari mga grades yan. No, and then, ang gagawin lang natin, return num1 plus num2 plus num3, and then divided by 3. Pero kailangan, of course, i-parenthesis natin to follow the PEMDAS rules. So, mangyayari nito, pagka tinawag natin yung average, I can give 3 numbers. Sabihin natin naka-95 tayo sa una, naka-98 tayo sa pangalawa, then na naka-98 din tayo doon sa pangatlo. So, ngayon, pag-a-addin ng ating average function, itong tatlo na to, 95 plus 98 plus 98, and then divided by 3. So, ibabalik niya dito yan. Gagawa tayo ng ave na lang dito, or a na lang. And then, i-console.log natin yung a, then semicolon. Ngayon, try natin i-reload yung ating console. Reload. Nakita nyo, 97 yung sagot dun sa tatlong numbers na binigay natin. And I can, again, call the average here. Sabihin natin, average of 5, 3, tsaka 2. Yan, makikita nyo, ang average yung tatlo is 3.33333, and so on and so forth. Enter. So, you can create a lot of useful functions para hindi na kayo pa ulit-ulit, lalo na sa mga computations kadalasan ginagawa to. And with that, let's go sa ating additional information na gusto ko ituro sa inyo para hindi kayo malito about variables. Let's go. So guys, let's talk about variable scoping, which is ito yung scope ng kung saan yung variable pwede natin gamitin. Okay? So, makikita natin, we have two types of scoping. We have the global variables. Ito naman yung mga variables na pwede natin i-access kahit saan dun sa JavaScript file natin. It is typically declared outside any code blocks. Meaning, nasa pinakalabas talaga siya. So, kung mapansin nyo dito, this is a global variable. Let x is equals to 5. Meaning, kahit saan pwede ko siyang gamitin. Katulad ng sa loob ng function, makikita nyo function, say x. Nagagamit natin yung console.log x dito. So, lalabas dito 5. And then at the same time, makikita nyo may function add x. Ang mangyayari lang dito, console.log x plus num. Kung ano man yung ilalagay kong number dito, ma-add lang dun sa x natin. So, as you can see, I can use the x inside this function. I can also use the x inside this function. So, meaning, it is called a global variable. So, ipapakita ko sa inyo yon. So, let's go sa ating Visual Studio Code. Okay guys, so welcome back sa ating Visual Studio Code. So, itry natin yon. Gumawa tayo ng variable na let x is equals to 5 dito sa ating pinakalabas. So, this is a global variable. And then, gawa tayo ng dalawang function. Function say x. Ang ginagawa lang ng say x is kinoconsole.log lang kung ano yung laman ni x. And then naman, meron pa tayo isang function, add x. And then, hingi lang tayo ng isang num. Which is, ang mangyayari lang dito, i-console.log lang naman natin yung num plus yung x. Meaning, kung magbibigay man ako ng value dito sa num na to, i-add lang natin siya dun sa x. Try natin, no? So, tawagin natin yung say x, and at the same time, add x 5. So, magiging sagot dito sa say x, dapat lumabas lang 5. So, dito naman sa add x, lalabas, dapat, 10. Kasi 5 yung pinigay natin kay num. So, 5 plus x, sorry, x, 5 din. So, magiging 10. As you can see, if I save this and I reload this, makukuha natin yung 5, which is ito yung say x. Makikita nyo, nakalagay dito, script.js4, meaning lang nun, line 4. By the way, no, a short tip lang, no, makikita nyo, line 4, ibig sabihin dun galing yan. Pagka-tring na natin dito, ito yung line 4. Ayan, ito yung line 4, so console.log x. Na dito naman, 10 yung lumabas, which is tama din, which is from line 8. No, so makita natin, ito yung line 8 natin, num plus x. So meaning, si x na to, we can access it anywhere inside our JavaScript file, making it a global variable. So now, let's go back sa ating PowerPoint para makita yung susunod nating scoping. So guys, eto naman yung local variables. So si local variables, eto lang yung variables na pwedeng i-access sa loob ng specific code block. So for example, eto, we have the let x is equals to 5, pero nasa loob siya ng ng isang function. So meaning lang nito, we cannot access letter x sa ibang functions or sa labas netong function na to. So i-try natin to para mas maintindihan natin kung paano gumagana si local variables versus kay global variables. Let's go. So guys, as we can see, ito yung global variable natin kanina. I-delete ko yung global variable natin ngayon. Then I'm going to declare a local variable dito sa ating say x. Gawin natin let x is equals to 12. And then as you can see, ang mangyayari sana dito is lalabas yung 12, syempre. Pero dito dapat ma-access din sana natin yung 12. Kaso, local variable yung x natin. Meaning, bawal kong gamitin si x saan? Dito sa loob ng function na to. Hindi gagana yan. So, meaning, mag-e-error etong add x kasi bawal natin siyang i-access. If I save this, makikita nyo, if nireload ko to, mag-e-error yung isa, which is yung
number 7 natin na line. So, line 7, tingnan natin ano yung line 7. Yung line 7 is eto, yung console.log num plus x. Kasi ano sabi? Uncaught reference error, x is not defined. Kasi hindi niya maabot si x kasi ang pwede lang natin gamitan ng x is yung loob netong function na say x na to. So, as you can see, line 3 did not throw an error. Makikita nyo dito, 12 yung lumabas, which is line 3 kasi 12 yung laman ng x natin. So, that's how you differentiate kung ano yung global variable at yung local variable. Again, summary, global variable pwedeng gamitin sa buong JavaScript file. Local variable sa loob lang ng isang function or sa loob ng isang code block lang. So, katulad neto. Sabi sabihin, if I declare another variable dito, yung y na to, pwede lang natin siyang gamitin saan? Sa loob netong function na to. We cannot use it outside. And that's how it works. No, pati yung mga parameters, this is considered as local variable kasi yung num, bawal natin gamitin sa ibang lugar. So with that, yun yung variable scoping natin. So ngayon, pumunta na tayo sa ating tutorial challenge for today. Let's go! So guys, ito na yung tutorial challenge natin for today. So try to do this challenge using the things you've learned today. So sabi dito, create a function that accepts an array of numbers. Iterate the array inside the function and return the summation or the sum of all numbers of the array and display it. Meaning lang nun, kailangan natin gumamit ng return keyword dito. No? Kaya sabi dito, return the summation. So, ang ibig sabihin ng summation is sum of all numbers. So, magbibigay tayo ng array ng number dun sa function natin and then dapat lumabas lang yung sum ng numbers na yon. Yun lang. So, itry nyo muna sa Visual Studio Code. So, pause the video and then try to do it on your own. Nagawa nyo na ba? If yes, then congratulations. Naintindihan nyo na kung paano gamitin yung functions. If hindi naman, don't worry. We'll do it together. So, let's go sa ating Visual Studio Code and itry natin tong tutorial challenge. So, welcome back sa ating Visual Studio Code. So, itry na natin yung ating tutorial challenge. So, yung today's challenge is very easy. So, gagawa daw tayo ng function ng summation ng numbers. So, hihingi tayo ng array of numbers. So, I'm going to name this rnum para lang sabihin natin na array of numbers yan. Then sa loob daw sabi, i-iterate daw yung array natin. Pero gagawa muna ako ng variable na sum, then equals 0 natin kasi dyan ko ilalagay yung sum ng lahat ng numbers. So, ang gagawin ko ngayon, guys, is magpo-for loop ako. Then for let I is equals to 0 and then I is less than rnum.length and then I plus plus. Then gagawin ko lang sum plus equals yung array number natin and then yung I, then semicolon. And then after kung i-for loop, i-return ko lang yung sum natin. And then I can just now go ahead and try this. Okay, so ang gagawin ko lang dito, tatawagin ko yung summation. And then magbibigay ako ng array. Sabihin natin meron akong 5, 3, tsaka 2, tsaka 1. Ano sagot dito guys? So pagka pinag-add ko to, 5 plus 3 is 8, 8 plus 2 is 10, and then 10 plus 1 is 11. So, pagka sinave ko to, dapat 11 yung lumabas, pero kailangan ko muna siyang ilagay dito. So, let total is equal to summation. So, i-console.log lang natin yung total. Yan. Dapat 11 ang lumabas dito. So, if I save this, and then if I reload this, makikita nyo, 11 kasi yun yung sum of all numbers nung array na to. So, let me try it again. Gawa tayo ng 5, 5, 4, 4. So, para lang ma-check natin kung gumagana talaga. So, dagdagan pa natin. So, this is 4, 8, 12. Then, 12 plus 10 is 22 yung sagot neto. So, if I save this, and pag na-reload ko to, dapat 22 yung lumabas. So, it's working correctly. So, ngayon, i-explain natin how this works. Okay? So, sabi dito, we have the function summation. Humihingi tayo ng array of numbers. So, tinry ko yon. So, summation, tinawag natin yung summation or in-invoke natin siya. Nagbigay tayo ng array of numbers which is 5, 5, 4, 4, 4. And then, naglagay lang tayo ng sum dito na ang laman is 0. And then, ang ginawa natin, nag-for loop tayo. Binilang natin kung ilan yung laman ng array ng numbers natin. So, ilan yung laman ng array of numbers natin? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 to. So, I is less than 5. Then, after nun, syempre, kinuha natin yung sum, and then dinagdag ko yung array num, alin. Syempre, magsisimula tayo sa 0, so ang makukuha ko muna is 5. So, 0 plus 5 is magiging 5, and then iikot ulit yan. Sino na yung next?
yung 5 ulit, magiging 1 na yung I natin syempre. Ang index 1 is sino? 5 ulit. Ang mangyayari dyan, 5 plus 5, magiging 10. Then so on and so forth. So magiging 4 na yung kasunod. So mangyayari dyan is 4 plus 10, magiging 14. And then 14 plus 4, magiging 18. And then 18 plus 4 is 22. And then after natin makuha yung buong for loop na yun or maikot yung buong array natin, then ire-return na natin yung sum which is 22. So kaya ang lumabas dito nung kinasolve.log natin yung total is 22. And with that, that's how you create a summation of array dito sa ating JavaScript. So you can even call the summation here and then give an array of numbers 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. As you can see, we have the answer 25 pagka pinag-add nyo lahat ng numbers na to. Then enter, and yun na. So that's how you use JavaScript's function. So I hope na marami kayo natutunan for today. So if you have any questions or feedback sa ating pagtuturo, then you just comment sa ating comment sections. So yun lang guys. Thank you very much for watching this video. And as always guys, I will see you in the next video. Goodbye!